Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking Veritas YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Veritas sa Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. O ito mga kabunyog, mga kabayan, marami kasing nagtatanong sa akin lagi, Attorney, ano bang totoo dito? Yun. Kaya gumawa na ako nitong regular na segment na ito para yung mga tanong na ganyan, ano bang totoo dito sa isyung ito? Ano bang totoo dito sa pangyayaring ito? Kaya abangan nyo na po lagi ito, araw-araw po ito. Ano ang totoo dito? Hmm? O si Harry Roque, napansin nyo ba? Napansin nyo ba yung confirmation of charges hearing ni Duterte? 4 na araw yun ha. February 23, 24. Nag-break lang ng 25 tapos resume naman 26, 27. Ano yun? Well, ano talaga yun? Kinover talaga yun ng media na galing sa Pilipinas, pati ng international media, kinover yun. Ah? At saka talagang ano yun, mahaba na mga ano yun, ah, yung nag-present yung prosecution, nag-present yung mga abogado ng biktima, tapos yung defense, tapos may dumating na mga abogado galing sa Pilipinas, yung mga close kay Duterte, yung mga dating miyembro ng gobyerno niya, ng administrasyon niya. Pero hindi naman nakapasok. Sila Panelo, si Midja Aldia, si Attorney Dulay, Attorney Fred Lim, si Attorney Selvis Trebillo, si Martin Delgra. O yun, 6 yun. Ha? Pero ang isang kapansin-pansin doon, wala si Harry Roque. Bakit wala si Harry Roque? Ha? Bakit wala? 'Di ba? Napansin niyo rin ba 'yon? Ha? Nasa Europe din lang naman siya eh. 'Di ba? Nasa Austria siya. Bakit? Ano bang ano? Hindi ko maintindihan. Bawal ba siyang mag-travel sa ibang lugar ng Europe? Pero nakapunta siya ng Slovak ha. Nakapunta siya ng Slovakia, 'di ba? So ibig sabihin, yung Slovak, nakita ko may picture siya, pumunta siya ng Slovakia eh. Yung Slovak Republic. Eh ang Slovak Republic, dating Czechoslovakia yan. Ay naghati na yung Czech Republic sa Slovak Republic. So, hindi yan part ng Austria. Ay nasa Austria siya pero nakapunta siya ng Slovak. Sila ni Maharlika, nakita ko may mga video sila sa mga pictures sa Slovak Republic. So ibig sabihin, hindi naman sila pinagbawalan na magbiyahe. Pero bakit hindi siya nakapunta ng ICC? Ay napaka-importante yung trial na yon, di ba? Ano yun? Ah, sa panahong ito na yun yung pinaka-importanting event sa pagkakakulong ni Duterte, saka pa nawala si Roque doon. Eh dapat nandun siya eh, di ba? Dapat nandun siya pero hindi siya nakapunta doon. Ano ba? Ano bang status niya? Bawal ba? Pinagbawalan ba siya ng Dutch government na pumunta doon? Pinagbawalan ba siya? Kasi denied na yung kanyang political asylum sa the Netherlands, hindi naman nag-grant eh. Kaya nga pinasa siya sa Austria. Pero ano bang nakalagay na kondisyon doon? Hindi na siya pwedeng bumalik sa the Netherlands? Ganun ba? Ha? Hindi, ibig sabihin hindi na siya makakatungtong sa ICC. Or baka naman ayaw niyang makabangga sila Panelo. Alam naman natin open yung away ng dalawa na yan. Ha? Pareho yan DDS pero magkaaway yan. Baka alam ni Roque na darating sila Panelo, ayaw niyang makabangga ang mga ito. Kasi siyempre, araw-araw nandun sila Panelo eh. Anyway, hindi natin alam ano bang nangyari kay Roque. Ha? Pero sa ganung napaka-importanting event, confirmation of charges hearing, at siya pa naman, authorized siya to practice sa ICC, accredited lawyer siya. Si Panelo hindi, sila Panelo hindi, pero siya authorized siya. Kaya lang, hindi naman kasi siya kinuha ni Kaufman na maging part ng legal team. Hindi natin alam, bawal ba ang isang political asylum applicant na maging part ng legal team? Hindi ko masyadong ano yan eh. Pero isa lang na bagay dito ang malinaw. Wala si Roque doon sa hearing sa ICC. Wala. Hindi natin alam. Ang pwedeng una, pinagbawalan siya ng Dutch government na tumuntong ng the Netherlands. Or
Sinadya niyang hindi pumunta doon dahil nandun sila Panelo. Baka magkakiskisan sila. Ha? Hindi natin alam ano bang nangyari. Ha? Pero ang malinaw nga, wala si Roque doon. May nakita ba kayong mga pictures, video ni Roque na nandun siya sa ICC? Wala, no? Wala eh. Pero pagdating sa Austria, sa tingin ko hindi naman pinagbawal ng Austria na magbiyahe siya sa ibang bansa, labas ng Austria. Kasi nakapunta siya ng Slovakia eh. Slovak Republic eh. Nakapunta siya eh. Baka ang nagbawal sa kanya ang ang ano mismo, ang the Netherlands. Kasi hindi granted ng the Netherlands yung asylum niya eh. Ha? Hindi eh. Pinasa siya sa Austria. Kaya ngayon nag-a-apply siya ng political asylum niya sa Austria. Oh. Pero ang hindi natin alam, bakit sa ganong napaka-importanting pangyayari sa ano ni Duterte, hindi siya nakapunta ng ICC. Yun ang medyo malaking ano to, palaisipan o intriga diyan. Hindi na ba siya allowed bumiyahe papunta ng ICC o The Hague or the Netherlands? Hindi na ba siya pinayagan ng Dutch government? Ha? May restriction ba sa kanya? Pangalawa, o kaya sinadya niya bang wag nang pumunta ng ICC dahil may mga tao doon na hindi niya kasundo? Sila Panelo. Ha? Pero tingin ko naman si Panelo naman pag nakita naman siya, magiging civil naman sa kanya. Kaya lang, ah, ewan lang natin. Hindi naman nagpapaliwanag si Roque anong nangyari, bakit wala. May narinig ba kayo? Paliwanag niya bakit wala siya doon? Hmm? Nagdi-discuss siya ng nangyari sa ICC, pero hindi niya sinasabi bakit wala siya doon. Kayo, alam niyo ba? Ako hindi ko maano eh. Pero yun lang ang tingin ko. Yun lang dalawa na yun. It's either ah, hi- restricted na siyang pumunta sa The Hague, the Netherlands, or siya mismo ayaw niyang pumunta doon dahil baka siyempre may mga dumating nga na galing Pilipinas, sila Panelo, posibleng hindi niya makasundo. Ha? Anyway, masyado kasing ano ito si Roque, controversial to eh. Ha? 'Di ba? Ano ito eh, inaaway lahat eh. Oh. Sila ni Maharlika ang magkakampi eh. Pero yung ibang mga ano sa Pilipinas, kaaway nila Roque sa ni Maharlika. May mga away-away kasi itong mga DDS na to eh. Ay si Roque napasama kila Maharlika. Pero may mga kaaway sila sa Pilipinas. Tapos sa mga close kay Duterte tulad kila Panelo, may mga hindi rin kasundo si Roque. Tulad si Panelo. Si Panelo, openly talaga pag nagpapa-interview, binibira si Roque. Okay? Mga kabunyong mga kabayan, pag-usapan natin itong impeachment ni Sara. May lumabas na post sa social media, yung dating deputy ombudsman, si Arthur Carandang, ay handa raw na maging resource person kung ipapatawag ng House Committee on Justice. Mga kabunyog, handa daw siya. Sabi ng mayroong nag-post na ready daw si Deputy Ombudsman, dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Alam naman natin, marami namang nakakakilala sa atin kung sino itong si Carandang. Si Carandang, Arthur Carandang, panahon ni Duterte, ang ombudsman pa noon ay si Martires. Panahon. Pero bago kay Martires, deputy ombudsman na yan kay Conchita Carpio Morales. At pagkatapos, ito yung nag-imbestiga doon sa mga bank accounts ni Sara, sa ni Duterte, ni Digong. Siyempre, ombudsman siya, deputy ombudsman siya, may power sila na isubpina ang Anti-Money Laundering Council tungkol sa mga bank accounts ni Sara at ni Digong. At yung mga documents na yon na prinubide ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, ay official documents. Official documents yun. Kumbaga talagang totoong mga dokumento yon. Kasi ang AMLAC, powerful yan. Kaya nilang kumuha ng mga bank record sa mga bangko. Ang ombudsman naman, powerful din. Kaya nilang isubpina, orderan ang AMLAC
na i-provide sa kanila ang ganito ganyan. Ay nung panahon itong si Deputy Ombudsman Arthur Tarandang talagang inimbestigahan niya yung mga issue ng kay Duterte. At nakita niya na bilyon-bilyon ang laman ng accounts ni Sara at ni Digong. Ah, ano 'to, may kopya nito na nakuha si Trillanes. Kaya yung mga kaya 'di ba, 'yan yung laging binabanggit ni Trillanes, na, bilyon-bilyon ang laman ng accounts ni Duterte at ni Sara, ni Digong at ni Sara. Ang may nakakuha ng gano'n itong si Karandang. At 'yun, actually ipe-present na sana 'yun ni Karandang, sa isang press conference. Kasi mainit nga yung issue noon ni Duterte tungkol sa bank accounts na 'yan. Kaya lang tinanggal bigla itong si Karandang. Tinanggal ni Martires. Tinanggal. Kaya matindi ang pinagdaanan nito. At ano siya, yung kanyang mga pension, yung mga benefits niya sa retirement, hindi binigay. Hindi binigay, kawawa nga. Dapat nga i-correct din yun I-correct din yun. Ano nga palang nangyari doon? Kawawa naman tong si... Pero, ito na ngayon ang latest. A-appear at handa na maging resource person, ibig sabihin testigo, sa impeachment ni Sara sa House Justice Committee. Kung iimbitahan daw, a-attend daw si dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Ay maganda yan. Kasi ano talaga yan? Siya talaga yung nagbusisi niya noon. Nung panahon, kaya lang tinanggal lang talaga siya ni Martires. Order siyempre ni Duterte yun. Ngayon, mabibindicate na siya. Mabibindicate na siya, mailalabas niya na yun. Kasi ano daw talaga yun pasabog talaga yun kontra sa mga Duterte. Makikita mo doon na bilyon-bilyon talaga ang laman ng bank accounts. Itong mga latest na, kasi 2016 yan ng mga bangko bank records 2016, 2017. Itong latest pwede pa ring isubpina ng ombudsman, si Ombudsman Buying na yan. Pero ito may sarili siyang nakuhang mga impormasyon tungkol sa mga Duterte. Itong si dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Ngayon may post kasi na kumakalat na a-attend nga daw, willing siya. Sa tingin ko ipapatawag ito. Kasi kung si Trillanes, nabigyan lang siya ng kopya, nagkaroon lang siya ng ng kopya noon. Pero hindi naman siya talaga ang nag-imbestiga noon. Itong si Carandang. Kaya kumbaga, mas maraming nalalaman tungkol dun sa bank accounts na yun ni Sara at ni Digong, itong si Carandang. Si Trillanes, may nakakuha siya ng kopya noon at inano niya yun. Yun yung sinasabi niya na mabigat itong mga ebidensyang yun. Pero kung talagang magdidetalye ng na yun, nung laman ng bank accounts na yun, paano nalaman yung mga na yun, anong proseso ang dinaanan, si Carandang ang nakakaalam. Kaya dapat talaga i-present si Carandang dyan. Pag present si Carandang tungkol dyan sa mga bank records na yan, tapos si Madriaga, mabibigat na ang mga istigo na yan laban kay Sara Duterte. Mabibigat na yan. Kaya tama lang, ang nagsabi nga pala na posible nilang isubpina o imbitahan, hindi naman subpina, iimbitahan itong si dating Deputy Ombudsman Carandang, si Congressman Paulo Ortega. Si Congressman Paulo Ortega ay isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint, yung 4th impeachment complaint. Sa interview kay Congressman Ortega, sabi niya posibleng imbitahan bilang resource person itong si Carandang. Kaya sabi niya, ito yung makakapagbigay liwanag o linaw doon sa issue nga ng mga bank accounts ni Sara. Kasi siya yung Deputy Ombudsman na nag-imbestiga doon. Kaya abangan natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Ipipresent kasi yan kasi kailangan magbubutuhan pa kasi ang House Justice Committee kung may probable cause. Yung kasing pinagbutuhan ng isang araw, sufficiency in form and substance. Ito,
mayroon bang probable cause? Kasi magpe-present na ng mga ebidensya at testigo eh. Parang mini trial na ang gagawin eh. So after ng presentation ng mga testigo at ebidensya, mini trial, magde-decide mayroon bang probable cause para magdalhin na sa plenary. Kailangan doon 28 votes. 28 votes. Yan yung kailangan. Anyway, abangan natin. Sana matuloy na yung pag labas nito ni Karandang para mabindicate naman siya eh. Pinaghirapan niya yan. Ha? Okay. So ito mga kabunyog mga kabayan, si dating Senador Sani Trillanes ay nag-react sa sinabi ni Pulong Duterte. Sabi kasi ni Pulong Duterte, kung buboto daw ang mga Pilipino ng susunod na leader, ang dapat daw napiliin ng mga leaders, lalo presidente, ay yung katulad ng kanyang tatay na si Digong. Yan ang sabi ni Pulong. Ay ni Baste. Ha? Ganon mga kabunyog ang pagkakasabi ni Baste. Ano daw? Sabi ni Baste, kung magboboto ang mga Pilipino at pipili ng kanilang sunod na leader, ayun. Ganon ang pagkakasabi. Sabi ni Baste, dapat daw, ang dapat na piliin, ito, if you choose another leader for the Philippines, then piliin nyo yung tao na kung saan nyo makikita yung nakita nyo sa tatay ko. Yan yung yan yung sabi ni Baste. Ang sabi naman ni dating Senador Sani Trillanes, kung masukista ka siguro, susundin mo yung advice niya. Masukista pag binoto mo ang Duterte, sabi ni Sentry. Ang ibig sabihin kasi ng masukista, ang masukista yung sinaktan ka na, nasaktan ka na, grabe na ang ginawa sa'yo. Tapos aanuhin mo pa rin, parang okay lang sa'yo. Anong tawag doon? Masukista ka. Ibig sabihin, natutuwa ka na nasasaktan ka, inaapi ka, pinagsasamantalahan ka, natutuwa ka pa doon. Ano yun eh, kumbaga pagka ganon, masukista ka, sinasaktan mo na ang sarili mo. Oo nga naman, kasi kumbaga sa lahat ng ginawa ni Duterte sa Pilipinas, sa dami ng pinatay, yung mga itong ginawa ng mga Duterte, yung mga anomalya sa confidential funds, formally, lahat, ang dami. Bastusan, sa lahat ng ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Mga pagpatay, mga ginawang ang mga Pilipino. Bastos na. Tapos, ka pa rin? Iboboto mo pa rin ang Duterte or ang mga politiko na identified sa kanila? O anong tawag sa iyo niyan? Masukista. Ibig sabihin, natutuwa ka na nasasaktan ka. Sinaktan ka na ng mga yan. Gusto mo pa. Inapi ka na ng mga yan. Pinagnakawang ka na. Marami ng mga pinatay na mahihirap. Tapos ibubuto mo pa. Parang ka na. Natutuwa ka na nasasaktan ka. Anong tawag doon? Masukista. Nag-i-enjoy ka sa nasasaktan ka, Pag sadista kasi ikaw yung nananakit. Pag masukista, ikaw yung nananakit sa sarili mo. Or yan. Kaya sabi ni Trillanes, okay, pag sinunod mo yung sinabi ni Baste na kung pipili daw tayo ng leader, ang piliin natin katulad ng kanyang ama. Sabi ni Trillanes, di masukista ka niyan. Masukista ka kapag sinunod mo yung sinabi ni Baste na pipili tayo ng leader na katulad ng kanyang ama. Hindi pa ba tayo na dadala ng panahon ni Duterte na winasak ang bansa natin, ang daming pinatay, kaya nga may kaso siya ng crimes against humanity. Tapos yung mga Pilipino, yung mga values, yung natin, lumaganap ang kabastusan, kahit yung tungkol sa pagtingin sa buhay, maraming mga Pilipino ang pananaw, tama lang yun, tama lang yung pumatay. Basta't ang importante, madisiplina ang Pilipino, ganun ba yun? Maraming mga pinsala na ginawa si Duterte sa ating bansa. Ngayon, sa pinsala na yan,
Gusto mo pang makabalik nun? Ha? Ano na naman, magugulo na naman ang Pilipinas. Yung mga tinakwil na natin dahil wala na si Duterte. Hindi man ano ito, hindi pa man nasusolusyunan ang mga problema ng bansa pero at least nawala yung mga patayan, nabawasan. Hindi tulad dati na state policy talaga yung mga pagpatay. Hmm? At saka yung kabastusan, medyo nabawasan. Bagamat nagpipilit pa rin, makikita mo itong sila Topacio, Suntay, mga Duterte yan. Gusto pa rin nilang pangibabawin yung kanilang mga kabastusan. Oh, gusto ba na natin na makabalik sa ganon? Anong ano tayo? Tama si Trillanes eh. Masukista na tayo. Ah, parang natutuwa ba tayo na babalik na naman ang ganon sa bansa natin? Ah, kung susundin mo ang sinabi ni Baste, sabi ni Trillanes, masukista ka. Ah, hindi mo na naisip yung mga damage, pinsala sa atin ng ginawa ni Duterte at gusto mong ibalik yon, mapinsala na naman ang bansa, ano na naman, patayan dito, patayan doon, at bastos, ang kabastusan ay ano naman. Tapos yung China, babalik na naman ang pangingibabaw sa atin. Yung ba ang gusto natin? O yun, pagka gusto mo pa rin yung ganon, hindi ka na natuto, masokista ka. Yan yung term na ginamit ni Trillanes. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.